malakas na ulan sa tag-init, mainit na panahon sa taglamig. Ilan lamang yan sa mga epektong nakatatak na sa utak ng maraming Pilipino. Climate change kung ito ay kanilang tawagin. Ngunit sino nga ba ang dapat sisihin sa suliraning hinaharap natin ngayon? Isa ka ba sa mga may kasalanan nito? Sinasabing ng likhain ng Diyos ang ating mundo, ito ang isa sa pinakadakila niyang nagawa. Ito ay pinagkatiwala sa ating mga tao, upang pangalagaan at lalo pa itong linangin. Ngunit, sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nawawala ang kulay ng ating mundo. Pagkatapos nitong kupkupin ang ating mga buhay, ganito na lang ba ang isusukli natin sa inang kalikasan? Karaniwang epekto ng climate change ay ang pagbabago-bago ng panahon kung saan ang tag-init ay nagiging tag-ulan at ang tag-ulan ay nagiging tag-init. Maaari rin itong magdulot, maging sa sanhi ng pagiging acidic ng karagatan kung saan ang 1/3 ng polusyon ay mula sa mga factories at iba pa ay napupunta sa karagatan kung saan nakabubuo ito ng carbonic acid. Coral bleaching o ang pagkasira ng mga bahura. Ang mga bahura ay sensitibo sa mga kakaunting pagbabago sa temperatura ng tubig. Noong 1998, ang mundo ay naranasan ng pinakamalaking pagkasira ng mga bahura. Sa pagtaas naman ng mercury, ang halaman at hayop, ang patterns ng migration nila tulad ng whales at butterflies ay maaari ring maging sanhi ng kanilang pagkamatay. Dahil sa init ng panahon, numinipis ang yelo at tumataas ang tubig. 25% ng sea level ay mula 1993 hanggang 2003. Base sa 2005 survey, 442 glaciers mula sa World Glacier Monitoring Service ay 90% ng world's glaciers ang lumulubog na dahil sa pag-init ng ating planeta. Sa kasalukuyan, 25 glaciers na lang ang natira mula sa 150 ng 1910. Nakaka-apekto yung climate change, yung babago-bago po ng panahon sa trabaho niyo? Sa ganitong trabaho talagang mahirap kasi itong trabaho namin, pag naarawan ka at biglang umulan, ito lang, dalawa lang kapupuntahan mo. Kung di ka mapapasma, baka madiretso ka na, magkasakit ng tuluyan. Ano naman po yung tingin yung pagbabago nung panahon noon at ngayon? Ang malaki kasi ang bagyo noon hindi ganong, pag dumating sa atin ang bagyo, hindi naman ganong kalakas. Ngayon halos kulang na lang mabura na ang Pilipinas, maging Amerika na to Balot naman ang inaadad. Ano naman po yung mga epekto po nung mga pagbabago po ng panahon sa mga kakilala nyo rin po? Tapos sa inyo? Sa akin lang, sa mga anak ko, medyo pag yung panahon bigla nagkakasakit pag init ulan, yun nagkakasakit, madalas magkasakit. Pero buti na malakas ang katawan. Kapag hindi kaya ang katawan, baka talagang mga hospital kasi biglang umiinit, tapos biglang aambon. Yung panahon hindi maintindihan Hindi katulad dati na talagang pag mainit lang, mainit na panahon lang. Pag katulad ngayon, ngayon, dapat nga medyo maganda aliwalas tayo medyo talagang mainit pa rin Parang nasa summer pa rin tayo Carbon dioxide, methane, nitrous oxide at chlorofluorocarbon ay ilan lamang sa mga kemikal na nagdudulot ng climate change. Dahil sa pag-akyat ng nasabing mga kemikal sa atmosfera ng mundo, naiipon ito at siyang pumapatay sa oxygen molecules na pumoprotekta sa atin sa sobrang radiation ng araw. Dahil dito, mas maraming radiation ang pumapasok at nagdudulot ng butas sa atmosfera na kung dati ay kasing laki lang ng Antarctica, ngayon ay kasing laki na ng Amerika. Isa pang dahilan ay ang pagsabog ng mga bulkan. Halimbawa na lang dito ang pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991, ang ikalawa sa pinakamalaking pagsabog ng 20th century. Dahil sa pagsabog na yon, bumaba ang temperatura sa 0.5 degrees Celsius
o 0.9 degree Fahrenheit sa loob ng 3 taon. Mount Tambora naman noong 1815 na naging dahilan ng pagkawala ng tag-init sa loob ng 1 taon. Iba pang malalakas na pagsabog o mas kilala sa tawag na large igneous provinces ang nagaganap lamang ilang beses sa loob ng 50 milyong taon na siyang nagdudulot ng pagkawala ng global warming at malawakang pagkaubos. Samantalang ang maliliit na pagsabog ay nakaapekto rin sa atmosfera ng mundo. Ang posisyon ng mga kontinente ang siyang nagtatakda sa galaw ng tubig at hangin. Ito ay mahalaga sa paglipat ng init at lamig sa buong mundo. Ang laki ng kontinente ay mahalaga rin sapagkat ang pagbabago ng temperatura ay mas mababa sa coastal areas kaysa sa lupa. At ang may pinakamalaking ambag sa climate change ay ang mga taong naninirahan dito sa mundo. Walang iba kung hindi tayo. Oo, tama ang narinig ninyo. Tayong mga tao ang dahilan kung bakit mayroong climate change. Maling pagtapon ng basura, kawalan ng disiplina, sabayan pa ito ng modernisasyon at makabagong teknolohiya. Hanggang kailan kaya magdurusa itong ating mundo? Ngayong araw? Hindi po. Ngayong panahon po. Ngayong panahon. Ay, papalit-palit eh. Lalamig, iinit. Ano po? Sa tingin niyo po, paano po nito naapektuhan yung hanap buhay nito? Malaking epekto kasi aasahan namin tagulan. Iinit naman. Anaan yung aming tubig. Kinakapos. Imbis na maganda ang wala, mahina. Gawa nga ng climate change. Pabago-bago ang klima. Isa naman, tag-init, ulan naman. Tulad ngayon, nagbibilad kami kahapon, umulan. Hindi mo asahan. Sabagay, sabi nga na may bagyo. Okay na po. Thank you po. Maraming salamat. Hindi naman masamang magkaroon o manirahan sa greenhouse dahil ang mundo ay isang malaking greenhouse. Ang masama ay ang sobra tulad ng sa Venus. Hindi sapat ang greenhouse effect na nararanasan ng atmosphere ng Venus. Ang atmosphere ng Venus ay tulad lang rin ng sa Mars na halos lahat ang gawa ay sa carbon dioxide. Pero ang Venus ay 300 beses na mas marami ang carbon dioxide kaysa sa atmosfera sa Earth at Mars, na nagdudulot ng surface temperature na sapat ng init upang matunaw ang isang bagay. Hindi pa hulang lahat para magbago. Halina't kumilos, magtanim, magtipid ng mga
likas yaman sa mundo. Huwag nating hayaan na ang susunod na henerasyon ay wala na matagpuan maski isang dahon.